Sa nakaraan nating kwento malapit na sanang makumbinsi ni Kang Wu si Mamon maumamib sa kanya, kung hindi lang bumagsak ang malaking tipak ng bato na naging dahilan ng paggamit ng demonic power ng ating bida. Matapos maramdaman ni Mamon na hamina ang kapangyarihan ni Kang Wu, alam ng kupol nating bida na nasira ang kanyang plano. Sa lakas ng demonic energy in Bamalot sa lugar sa dami ng mga demon doon, bigla na lang nag-apoy ang headquarters tanda na nabubuhay ang isang volcano. Nakita din ni Kang Wu na lumalabas ang demonic energy mula sa ilalim na parte ng isang sulok, at kapag hindi niya ito nagawang pigilan ang paglabas nito paniguradong sasabog ang bulkan at magkakaroon ng malawakang kalamidad. Sa gitna ng labanan sa pagitan ng Guardian at mga demon, kapag sumabog ang bulkan paniguradong mauubos ang parehong panig. At dahil sa digmaan na ito nakasalalay ang paglago ng Verdian hindi papahintulutan ni Kang Wu na magbuwis ng buhay ang lahat. Inutos niya kay Balak at sa mga kasama nito na harangan nila ang chaotic demonic energy at siya na ang bahala kay Mamon. Ayaw pa sanang sumunod ni Balak ngunit sa huli ay wala pa din siyang nagawa. Lumipad paalis ang tatlo upang sundin ang utos ni Kang Wu habang tanan ang determinasyon na umayon ang lahat sa plano ng kanilang Demon King. Pag-alis nila napangisi ang pangit na baboy sa kasinabing sa kanalang niya haharapin ang maliliit na tauhan, dahil sa ngayon plano niyang unahin ang kanilang boss. Pagkasabi nun bigla na lang namaga ang katawan ni Mamon at unti-unting lamubo, sinabi pa niya na ang dating nakakapangilabot na Demon King ngayon ay mahina na at walang lakas. Kaya't nais samantalahin ng pangit na baboy ang pagkakataon upang maangkin ang demonic sea. Ang kaninang kasing laki lang ni Kang Wu na si Mamon ay biglang madyamang dambuhalang baboy at halos ang hita na lang nito ang lasing height ng ating bida. Inis namang pinatigil ni Kang Wu ang nakakasukang pagngisi ng bastardong baboy, saka pinalabas ang kanyang kapangyarihan at sinabing gusto na namang mapasaan at mabugbog ni Mamon. Nakangising sumugod ang ating bida habang tanan ang nag-umapa na demonic energy, ngunit baliwala lang na inilabas ni Mamon ang apoy sa mga kamay at hinayaang ito ang sumalubong kay Kang Wu. Hindi naman nagpatinag ang ating bida na determinadong matusok ang makapal na balat ni Mamon, saka itimarak sa dibdib nito ang dambuhala niyang armas. Tumarak sa katawan ni Mamon ang espada ni Kang Wu at mas lalo itong nagliwanag sa kamalakas na sumabog dahil sa power of explosion. Imbes na mamatay na wala itong naging epekto kay Mamon, at tila ba mas lalo lang itong lumakas ng mga nakangising apoy na kamukha niya. Tarantang umiwas si Kang Wu sa mga atakeng iyon ng dambuhalang baboy, at upang hindi tuluyang bumagsak ginamit niya ang power of sky upang malayang makalipad. Lumipad si Kang Wu upang iwasan ang iba pang malalakas na atake ng bastardong baboy, nang bigla na lang niyang maramdaman na nasa gilid niya na si Mamon at naghahandang umatake. Nakangiwit na inactivate ni Kang Wu ang magkasunod na power of thousand sa kapinakawalan, ang nakakapangilabot na destroying the sky upang salubungin ang kamao ni Mamon. Malakas na shockwave ang biglang umugang sa lugar at magkahalong level ng kapangyarihan ang pumaibabaw. Sa lakas ng salpukan ng dalawa agad tumula pa ng bastardong baboy sa ere, at nagkapira-piraso ang ilang parte ng katawan nito na naglaglagan pa sa sahig. Sa kabilang banda animoy ikinatuwa pa ni Mamon ang nangyari dahil malawak ng ngisi ang gumuhit sa labi nito. Habang si Kang Wu ay diring-diri ng mabagsakan sa ulo ng nakakasukang taba ni Mamon. Sa lakas ng nagtamang suntok ng dalawa nagkapinsala ang kaliwang braso ni Kang Wu na pamsamantala niyang hindi magagamit sa laban. Bukod doon sa maikling panahon na gawang mabuo ulit ng nagkapira-pirasong katawan ni Mamon. Noon pa man para kay Kang Wu hindi na madaling talunin si Mamon dahil sa kakayahan nitong mag-regenerate, bukod doon ang laban na tapatan sa baboy na ito ngayon ay disadvantage para sa ating bida. Gayunpaman wala sa diksyonaryo ni Kang Wu ang salitang pagsuko kaya't inilabas niyang muli ang kanyang sandatang Genger. Alam niyang hindi pa sapat ang sandatang ito kaya't nag-isip siya ng isang malakas na atakeng magagamit lang niya ng isahan. Namula ang mata ni Kang Wu kasabay ng madilim na aura ay pinaganya niya ang power of frost at power of collapse ng magkasabay. Nag-umpisa namang umihip ang malamig na hangin sa paligid ni Mamon, at biglang malakas at nagyailang ipu-ipo ang papasugod sa dambuhalang baboy. Kakaibang pakiramdam ang naramdaman ni Kang Wu dahil kapag pinasabay-sabay niya ang anim na kapangyarihan, mag-overload ang kanyang demonic energy at maaari siyang mawalan ng control. Ngunit dahil naruroon na siya ay wala na siyang iba pang pagpipilian, kasabay ng determinasyon ang pag-iiba ng hugis ng mata ni Kang Wu na para bang nag-aapoy.
Hinayaan niyang mawalan siya ng kontrol at ibinuhos lahat ng demon's energy upang maabot ang ninanais na pinagsamang kapangyarihan. Hindi naman na nagawa pang kumilos ng dambuhalang baboy at gulat na natigilan, nang ipakita ni Kang Wu ang bago niyang aura hawak ang Longinus. Tumatawang minaliit naman ni Mamon ang anyay napakaliit na armas ng ating bida, sa kapatakbong sumugod upang umatake. Nang paparating na ang dambuhalang bastardo, inangat ni Kang Wu ang hawak na armas, sa kabamwelo ng matindi sa batbato ng nagliliwanag na sibat patungo sa papasugod na si Mamon. Mas lalo pang nagtawa si Mamon dahil aniyay baliwala lang ang armas na iyon sa kanya, ngunit hindi niya inakalang ang maliit na sibat ay biglang lalaki matapos tumama sa kanyang balat. Binalot ng makapal na yelo ang buong katawan ng hambog na si Mamon, habang humahanggaw sa paghinga ang ating bida. Bigla na lang napaupo si Kang Wu sa sobrang pagod, at halos hindi magawang makatayo sa tindi ng ginamit niyang demonic energy. Tumangala naman ang humahanggaws nating bida at may pagtatakang sinabi na ang ataking pinakawalan niya, ay paniguradong makakapatay ng isang prince demon. Ngunit ilang minuto lang biglang nagliyab ang apoy sa paligid at natunaw ang yelong bumabalot sa dambuhalang baboy, nakangisi itong humarap kay Kang Wu tanan ang dambuhalang heel tool na grid. Binaliwala ni Mamon ang ataking natamo dahil sa kakayahan nitong gumamit ng heel tool. Nakangisi pa nitong pang-iinsulto na halos mamatay siya sa lamig dahil sa ginawa ni Kang Wu. Dahil sa panghihina hindi na nagawa pang makaiwas ni Kang Wu at napamura na lang, nang walang pagdadalawang isip siyang bagsakan ng bastardong baboy ng dambuhalang bilog. Naglalaway pa itong pang-isingisi sa kamalakas na tumawa sa kanyang tagumpay, sinabi pa niya na sa wakas siya na ang magmamay-ari ng demonic sea. Parang baliw na nagsasaya ang bastardong si Mamon dahil hindi kay Satan o Lucifer mapupunta ang pinaka-awesome ng mga ito, wala siyang kamalay-malay sa pagdating ni Sehon na bumaba mula sa kanyang likuran. Agad napansin ni Sehon ang ating bida na walang malay at nakakulong sa malaking hell tool.